Good day mga party. May bago na naman tayong video. Welcome back. Matagal-tagal na rin hindi tayo nakapag-upload ng video mga party. Ang gagawin natin dito is mag-perform tayo kung ano sa tamang paglagay ng fork oil o standard procedure. Ito yung gagawin natin mga party. Ito yung telescopic. Dahil wala naman tayong graduated cylinder mga party, ang gagamitin lang natin sa pagsukat is yung millimeter. Magtatabas lang tayo ng karton, tapos sukatan natin ng 74 millimeter. Kasi yung standard dito mga party is 62.5 plus minus cubic meter or 62 ml. Pero pag mm ang ating gagamitin mga party dito, ito yung tamang procedure. Ito yung karton, lagyan na natin ng guhit, tapos yan, diyan guhit na yan patungo sa dulo is 74 mm yung sukat na yan. Tapos sa pagsukat nito is ganito yung kanyang forma. Ipasok nyo lang yan sa loob yung karton mga party, tapos yung guhit at yung ito mga party, yung dulo ng kanyang inner tube, dapat yung dulo ng kanyang karton dapat nakalapat na yon sa kanyang fork oil. Dapat mababasa na yung kanyang dulo. Pero una gagawin nyo nito is i-press nyo lang muna to yung kanyang inner tube for several times para lumabas yung kanyang bubbles. Mga pwede, ito mga pwede, basa pa man yan yung kanyang dulo, ibig sabihin yan is marami yung kanyang fork oil. Kailangan pa nating dagdagan pa natin to mga pwede kasi kulang pa. Dapat sakto lang is nakalapat lang yung kanyang dulo sa kanyang fork oil. Ito yung standard procedure yan mga pwede, gaya nyan. Dapat yung guhit nakatapat lang sa kanyang yan, gaya ito mga pwede. Kulang pa, dagdagan natin ng kunti hanggang sa makuha natin yung tamang sukat nito mga pwede. Ito yung nakasaad sa libro ng Honda. Ito yung standard procedure. Ayan mga pwede, sukat. Yan mga pwede, hindi pa rin nakalapat. Lagyan natin ng kunti hanggang sa makuha natin yung kanyang saktong timpla. Kasi wala man tayong graduated cylinder, ito natin yung gagawin natin. Pero kung may graduated cylinder pa tayo mga party, madali lang to kasi pag sukat mo ng 62.5 plus minus, pag nakalagay na yan sa kanyang inner tube, pag lagay mo na ng sa kanyang sukat na millimeter, madali na lang kasi tama naman ang nung kanyang sukat na. Di kagaya nito mga parties, tatatansya mo ng paglagay natin hanggang yan mga party. Sakto na yan mga party. Yan, sakto na yan. Pag kung may mga motor kayong ginagawa dito mga party, beat na motor to, pwede yung gayahin para yan mga party, yan yung tamang sukat. I-final touch natin to mga party. Yan, tamang tama na yan mga party. Pagkatapos nyan, ilagay na yung spring. Tapos
lagyan ng kanyang lock. Ayun ang mga pwede. Pag natapos na yung kabila na naman. Ito yung tinatawag na standard procedure mga party. Yan. Pero sa itong motor na to mga party is kailangan ng palitan yung kanyang spring kasi tumigas na. Tapos sabi ng customer is wala pa daw siyang perang pambili ng spring. Kaya ito lang muna yung ibabalik natin. Pero good sa man to mga party. May bounce naman to. Yan mga party. Balik natin yung spring. Tapos yung kanyang lock. Ito mga party, gamitan natin ng special tools para hindi tayo matamaan sa mukha ito mga party pag diniin na natin to. Kasi wala naman tayong kasama dito. Dapat special tools yung gagamitin natin. Kunin muna natin yung ating special tools mga party. Ayan, ito yung ating special tools. Galing pa ng Shopee. Kailangan natin to kasi wala tayong tagahawak dito mga party para hindi tayo matamaan sa muka. Ayan. Ito yung sa mga unit mga party, iba-iba yung kanyang sukat. Iba-iba yung sukat sa ating mga fork oil. Yan. Dapat ikot-ikotin mo lang to pag nagla ka ng dito mga party. At hanggang dito lang tayo mga party. Salamat sa panonood. Right.